Are you hungry to receive the word? Amen. Basahin po natin ang Philippians chapter 4, verse 6 to 8. Philippians 4, verses 6 to 8. Tatawagan ko po si Andrea Olais para siya ang magbasa ng Word of God ngayong araw na ito. Andrea, let's go. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin si Andrea. Praise the Lord. Hallelujah. I want to call this message from overthinker to overcomer. From overthinker to overcomer. Sabi mo sa katabi mo, kutob ko, ikaw ang topic ngayon. From overthinker to overcomer. That's the title of my message for today. What happens in your mind can either bring victory or defeat. The battleground is always in the mind. Kung ano po ang nangyayari sa ating kaisipan, yan ang magdidetermine kung ikaw ba ay mananalo o ikaw ba ay matatalo. Alam niyo po ba mga kapatid that you can be physically fit and mentally broken. You can be physically fit and mentally unstable. Ang target ni Satan, hindi lang po yung ating katawan na magkaroon ng sakit. In fact, ang target din ni Satan ay yung iyong kaisipan ay magkaroon ng instability. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit po tayo nga lang ay may sakit physically, kayang galawin ni Satan ang takbo ng ating kaisipan. He can use circumstances in your life para i-inflict ang iyong isip. Kayang gamitin ni Satan ang kasakitan para i-torture ang iyong kaisipan. Kayang gamitin ni Satan ang mga mali sa iyong relationship para iharas ang iyong kaisipan. Yung mga intrusive thoughts na inyong naiisip, yung mga isip na hindi nyo naman winelcome pero paulit-ulit na pumapasok sa inyong kaisipan, na para tayo laging hinaharas, hindi ka makatulog. Ako lang po ba mga kapatid, ang nakakaranas minsan ng mga ganito, na minsan hindi ka pinapatulog ng mga negative thoughts na pumapasok sa iyong kaisipan, hindi ka makapag-function sa araw-araw because you have these intrusive thoughts na pumapasok sa iyong kaisipan, and most of the time, you cannot relax. Most of the time, mga kapatid, your mind cannot stop thinking. But I believe with all my heart, hindi ka po narito by accident. I believe all of us here are scheduled for surgery. And our great physician is willing to expose us from within. Na kung ano man ang laman ng ating puso at ano man po ang laman ng ating isipan, i-expose lahat yan ng ating Panginoon. At tayo ay itatransition ng ating Panginoon from depression to celebration. Hallelujah. From doubt to confidence. And from overthinker to overcomer. Sino sa inyo ang ready na mga kapatid na maging overcomer ng ating Panginoon? Ang ganda nung binasa natin kanina. Ang sabi mismo ni Apostle Paul, do not be anxious about anything. Ibig sabihin, ano man ang ating iniisip, ano man ang laman ng ating kaisipan, ang sinasabi sa atin ni Apostle Paul na hindi suggestion, kundi command mula sa ating Panginoon, do not be anxious. In essence, ang sinasabi ni Apostle Paul, stop overthinking. And many of us, mga kapatid, ngayon maaari sinasabi niya, Pastor, yung mga overthinker, pang bata lang yan. Kaming matatanda, hindi kami nag-overthink. Pero kung nakakausap niyo po ang lahat ng nakakausap ko, at napapayuhan niyo ang lahat ng napapayuhan ko, you will be surprised na kahit nanay nag-overthink.
Na kahit lola nag-overthink, kahit lolo nag-overthink, kahit tatay nag-overthink, magulang na walang anak mag-asawang walang anak nag-overthink. Yung mga mag-asawang maraming anak nag-overthink. Amen lang kayo anytime. Dito lang po ako alis, mga kapatid. Amen? All of us are not exempted dun sa temptation na tayo po ay makapag-overthink. Everybody say overthink. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mag-overthink. Amen. Napakarami sa atin ang overthinkers, mga kapatid. Ang sinabi ng scripture, let's go back to that again. Ano sabi ng Bible uli? Do not be anxious about anything. But in everything, ano sabi ng scripture? Present yourself to God. Give thanks to the Lord. For He is good. Magpasalamat tayo sa Panginoon, hindi lang dahil mabuti ang sitwasyon, kundi magpasalamat tayo sa Panginoon kasi ang Diyos natin ay mabuti. Na ang Diyos natin ay may magandang plano sa bawat isa sa atin. Unfortunately, minsan hindi natin ma-appreciate ang mga plano ng ating Panginoon kasi meron tayong mga sariling plano. Sino sa inyo mga kapatid may sariling plano? Sabi mo sa katabi mo, kutob ko ikaw topic ngayon. As I was saying kanina mga kapatid, even the parents are overthinking. Lahat ng tao nag-overthink. At some point in our life, nakaranas na po tayong lahat na mag-overthink sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay. And if you will just realize, si Apostle Paul na nagsulat nitong Philippians chapter 4, this was written thousands of years ago. Wala pa pong social media at that time. Wala pa po tayo sa age ng overthinking. And yet, sa kabit na lang lahat ng ito, ano ang sabi ni Apostle Paul? Do not be anxious. Last Sunday, if you were here, ang sabi ko nga sa inyo nung Sunday, mga kapatid, alam niyo, nagtataka nga ako kung saan galing yung anxiousness na nararamdaman ni Apostle Paul. Nung time na yun, wala namang social media. And most of us, ang source ng ating anxiety ay yung nakikita natin madalas sa social media. Pero sa panahon ni Apostle Paul na wala namang social media, saan galing? Sabi ko nga saan galing yung kanyang anxiety? And when you read the whole story of Apostle Paul, makikita natin na yung kanyang anxiety at ang anxiety ng early church ay galing sa persecution. Ibig sabihin, death and life ang usapan nila rito. Hindi lang to basta makakakain ba kami ng tanghalian o hindi. Kamatayan mismo o buhay ang kanilang pinag-uusapan. Kaya talagang parang maiintindi mo, o nga no, parang may punto yung pagiging anxious nila. And fast forward thousands of years later, our generation right now is in the age of overthinking. Bata, matanda, babae o lalaki, karamihan nag-overthink. Alam niyo ang definition ng science of overthinking? Overthinking is analysis paralysis. Pag sinabing analysis paralysis, minsan ang dami-dami nating iniisip, hindi na tayo makapag-decide kung ano ba talaga ang gusto nating gawin. At ang overthinking ay iba sa fear. Kasi yung fear, yan yung takot mo. Actually, hindi lahat ng fear masama. Kasi may mga fear na nakakapagligtas. Halimbawa, may nakita kang rumaragas ang malaking truck. malaking truck. Okay? At nakita mo yung truck, ang bilis ng takbo. Sino sa inyo mga kapatid? Naranasan na minsan, nasa highway kayo, may mabilis na truck na paparating. Ano ang usually nagiging response ng ating kaisipan? Umiiwas. Natatakot tayo sa consequences pag binangga tayo ng truck. Correct? Alam niyo po ba mga kapatid kung anong part ng ating kaisipan ang responsible for our fear usually? Yung amygdala. Na yung amygdala, pastor, wag na tayo maganyan, mga siyensya yan. But you'll get this mamaya-maya. Alam niyo, yung amygdala, mga kapatid, ay part ng ating brain na nakaka-detect ng stress sa ating environment. So kapag may biglang leon na pumasok dito, yung amygdala ng ating brain na sasabihin, papatayin ka niyan, ngunguyain ka niyan, kakagating ka niyan. So alam ng isip natin, yung leon ay threat. Pero hindi porket alam mong threat, ay alam mo na ang gagawin. Hindi porket nasa tamang edad, tama ang gagawin. Correct. So meron pang isang part ng brain na ang tawag is prefrontal cortex. Hallelujah. Amen? So yung amygdala,
siya yung nakaka-detect ng stress. Yung prefrontal cortex ang nagdidetermine, tatakbo ba ako o lalaban ako? So it's a matter of your response to the threat that you face. That's why ang fear at overthinking magkaiba. That's why, mga kapatid, the connection between what you see and your response to what you see is very important. Kasi ang sasabihin sa'yo ng amygdala mo, delikado dyan, mamamatay ka dyan, pero yung prefrontal cortex natin ang magsasabi, okay, kaya mong labanan yan. Okay, tumakbo ka na, fight or flight. Tatakbo o lalaban, it's your prefrontal cortex that will decide. Do you understand, mga kapatid? Unfortunately, na for example, kapag nakakita ka ba ng leon na pumapasok, mag-overthink ka pa ba? Tatakbo ba ako o hindi? Kasi pag tumakbo ko, baka madapa ako. Pag nadapa ako, masusugatan ako. Pag nasugatan ako, baka may infection. Pag na-infection ako, baka mamaya, baka mamatay ako. Bako, anong ending? Patay ka ba din? Pero at least hindi ka nilapa. Pero you get the point, mga kapatid? Amen? Most of us nag-overthink tayo na minsan, meron tayong analysis paralysis. Ang dami nating inisip pero wala tayong naging aksyon. Puro intensyon pero walang aksyon. Nangyayari ba sa maraming Kristiyano, mga kapatid, na marami tayong intensyon? Intensyon na mag-serve, intensyon na magbigay, intensyon na mahalin ang kapwa, pero marami rin sa atin puro intensyon pero hindi nagkakaroon ng aksyon. Overthinking. Unfortunately, hindi lahat nag-overthink. Merong mga nag-underthink. Magkaibang overthinking sa underthinking. Yung mga underthinking naman, o underthinkers, sila naman yung impulsive. Hindi na nag-isip, magde-decide na. Amen? Nagiging impulsive sila, nagiging sloppy yung kanilang thinking kasi wala nang desisyon. Basta importante sa akin ngayon, gawin, magdesisyon na kagad ngayon pa rin. What am I saying, mga kapatid? Hindi po masama minsan na makaranas tayo ng fear or anxiety. In fact, anxiety is a natural human response. But living in anxiety, living in overthinking is a bondage. Bawat magulang normal na maging concern tayo sa edukasyon ng ating anak. Bawat mga anak, normal na tayo ay maging concern sa kalusugan ng ating mga magulang. Come on, amen lang kayo anytime. Andito lang po, hindi ako aalis. Normal lang yan. Pero yung mamuhay tayo with constant thinking about the future, concerning kung magiging maganda ba. Because every time na tayo ay nagiging anxious, ang lagi natin kagad iniisip yung worst case scenario. You are creating a problem that doesn't really exist. Nagkikreate ka ng movie sa iyong kaisipan na hindi naman talaga nangyayari. Nakita mo lang yung asawa mo may hawak ng cellphone. Niloloko yata niya ako, pastor. Feeling ko may ka-text yung ibang babae. Sino sa inyo, mga kapatid, may mga intrusive thoughts, hindi mo naman ginugustong isipin, pero dahil napapasok tayo ng intrusive thoughts, ganun ang nangyayari sa atin. Anxiety is a natural human response, but living in anxiety is a bondage. Ano ang sabi ng Bible? 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Everybody read that with me. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Listen to me, mga kapatid, kung hindi nyo man narinig lahat ng sinabi ko at wala na kayong balak pakinggan ang susunod kong sasabihin, kahit ito lang mapakinggan ninyo. God's will for you is not a sick mind, but a sound mind. Ang kalooban ng Diyos sa'yo, magkaroon ka ng reasonable, sensible, and sound mind. Yan ang kalooban ng ating Panginoon. You have to understand, mga kapatid, that not everything in your life is an asset. Not everything in your thoughts is helpful. Not everything in your mind is beneficial. Sometimes, kailangan mo magpalayas ng negative thoughts. Kailangan mo magpalayas ng mga kaisipan na iniisip kagad natin, nagiging concern kagad tayo sa worst case scenario. Hindi lahat ng nasa cellphone natin beneficial. Hindi lahat ng facts ay truth.
So we have to have that sound mind, reasonable, para malaman natin ano ang dapat itapon, ano ang dapat i-consume. So most of the time, mga kapatid, tayo ay nag-overthink because we worry so much. Nag-aalala tayo sa worst case scenario. Sabi nga ng science, we are perpetual thinkers. Ang sabi ng science, ang bawat tao daw po ay may average ng 7,000 to 8,000 thoughts a day. And watch this, yung iba, 40,000 thoughts a day. And this is surprising. Majority of what we think is negative. Hindi na kayo na-surprise, ano? Hindi na na-surprise yung katabi mo kasi alam niya na kagad, siya yung nasa survey. Na majority ng ating iniisip ay yung mga negative things. A lot of us and a lot of people are stuck in the prison of overthinking. Hanggang ngayon, nakapreso ka pa din, nakakulong ka pa rin. Hindi mo magawa ang pinapagawa ng Panginoon. Hindi lang dahil takot ka, kundi dahil nag-overthink ka sa mga pwedeng mangyari sa future. Paano kung di niya ako tanggapin? Paano kung ma-reject ako? Paano kung hindi ko tumagaw? Paano kung malugi? Hindi ka pa nagsisimula ng negosyo, iniisip mo na kagad pagkalugi. Hindi mo pa siya sinasagot, ang iniisip mo na kagad hiwalay. Nag-overthink ka, paano pag malate ako sa airport, iwanan ako ng eroplano. Pag nakasakay na, paano pag bumagsak to? We overthink so much. And tinatawanan natin minsan yung ating illogical thoughts minsan, pero ang totoo, there are real people that I've encountered na meron talagang chronic anxiety. Hindi sila makatulog, hindi sila mapakali, and it is affecting their body. Nanginginig, nagchichill, pinagpapawisan na malagkit na hindi nila alam kung saan nanggagaling. Pero let me just say this to you with encouragement. Ang sabi nga ni Craig Groeschel, a positive life is impossible with a negative mindset. Let me say that again, hindi na guess ng katabi mo. A positive life is impossible with a negative mindset. Kapag negatibo ang ating kaisipan, yung positibong buhay, imposible po talaga. May kilala ho ba kayo mga kapatid na hindi nyo rin alam kung saan nanggagaling yung kanilang galit? Na saan nanggagaling yung kanilang pagkairita? Alas 7 pa lang ng umaga, galit na kagad, mainit na kagad ang ulo. Teka, kakagising mo lang, pre ah. Ba't ang init na kagad ng ulo mo? Nag-i-snap tayo, naiirita tayo. Yung iba nagtuturoan, pre, ikaw yung topic ngayon ah. Yung pasensya natin, ang iksi-iksi, nagagalit ka ng walang kadahilanan, or even worse, some people nagre-resort sa drugs, alcohol, cigarettes, pornography, para ma-ease yung kanilang pakiramdam, yung takot na kanilang nararamdaman, yung fear of rejection, and yung fear of future. Again, in overthinking, you are creating a problem that doesn't exist. How many of you can testify with me, mga kapatid, na karamihan ng inalala mo para bukas hindi nangyari kinabukasan? Ulitin ko uli, sino po sa inyo makakapag-testify kasama na yung mga nasa chat, na yung bagay na inisip mo, napuyat ka, kakaisip, pero kinabukasan hindi yun ang nangyari? Nag-overthink ka doon sa presentation mo, paano kung i-reject, paano kung i-deny. Ano yung mga kapatid, yung mga underthinkers minsan, sabihin natin, ang normal na tao, ang sasabihin, let me think, give me a minute to think. Ang mga overthinkers, ang sasabihin, give me a year to think. Ang mga normal tayo sa atin, sabihin lang natin, give me a minute. I just want to think. Yung iba naman sasabihin, give me 1 year. Give me 1 year to overthink this. Because I have to check out ang lahat ng mga outputs, ang lahat ng mga kakahinatnan nito. At kakaisip natin ang kakahinatnan, hindi ka na nakapagsimula ng negosyo, hindi ka na nakapag-aral, hindi mo na nakuha yung course na gusto mong kuhanin, hindi ka na nakapag-serve in the first place. Analysis paralysis. Busy kakaisip, wala nang nagawa sa buhay. Hallelujah. Para sa mga overthinking, lagi silang may forecast. Idol si Ernie Baron, lagi may weather forecast. Ito ang mangyayari, magdala ka ng payong, uulan ngayon. Actually, magdala ka na rin kasi aaraw din ngayon.
Lahat ng isip, walang diretso, lahat maze, lahat sali-saliwa, lahat na lang parang balubaluktot, walang diretsong pananaw, walang diretsong kaisipan. Sino sa inyo nakaka-relate mga kapatid? Yung mga normal thinkers, pag nag-isip ng solusyon, mabilis. Pero mga overthinkers, bam, bam, paano kung ganito? Paano kung ganyan? Iti-text ko ba siya o hindi? Pag tinext ko siya, paano kung di siya mag-reply? Paano kung mag-reply siya, tapos after 4 hours, isipin niya, desperado ako. And sometimes, because of overthinking, we are not present. We are not engaged. You cannot read the room because of your internal monologue. May sariling drama sa iyong kaisipan na hindi naman real life. Iniisip na kagad natin ang worst case scenario. Paano kung di makapagtapos ang aking mga anak? Paano kung malugi ito? Mas malala pa yung imagination natin kaysa sa reality. Nagdadrive ka lang sa NLEX, ang iniisip mo na kagad, naku, huwag kang tatabi sa truck na yan. Mapipipi tayo dyan. Babagsak yung troso na yan. Madadaganan tayo. Pero ang totoo, pag inugat mo, kasi nanood ka ng Final Destination dati. Sabi mo sa katabi mo, kaka-cellphone mo yan. Lagay mo sa chat, kaka-cellphone mo yan. Nananahimik yung truck, Brad. Nasa sariling linya. Ayaw mong dumikit, ayaw mong pumagitna. Kasi nga, yung amygdala mo, sasabihin, delikado ka dyan. Eh dahil nga ikaw ay overthinking, ang sabi ng prefrontal cortex mo, okay lang, wag ka na tumuloy. Isipin mo mangyayari sa'yo. Pag nabagsakan ka niya, mawawalan ka ng pamilya, kawawa naman yung mga anak mo. Yung mga anak mo, lalaking walang mga magulang, hindi sila makakapag-aral, hindi sila magkakaroon ng magandang kinabukasan, mamamatay silang walang magulang. Yung anak mo, 2 years old pa lang. Do you understand, mga kapatid? What consumes your thought will eventually control your mind. What consumes your thought will eventually control your mind. Ano yun? Sabi po nila, you follow your most dominant thought. Kung ano yung lagi mong iniisip. Kung negative thinker, you follow your dominant thought. Kung ano yung, lahat kasi ang daming thoughts, di ba? 6,000 to 7,000 to 8,000 thoughts. But you follow the most common, the most dominant. Kung ano yung pinaka-dominante sa lahat. So my advice to you, at sinasabi ni Apostle Paul sa atin, do not be anxious about anything. In other words, do not allow anxiety to control your thoughts. Do not allow anxiety to control your mind. And allow the Holy Spirit to govern your decisions. I said it again, allow the Holy Spirit to govern your decisions. Napansin niyo po ba mga kapatid na karamihan ng ating emotional problem ay attached sa ating spiritual problem? Most of our emotional problem are actually attached to our spiritual problem. We call it emotions. Emotion. Everybody say emotion. From the root word, E. From the root word what? Motion. Galaw. Alam niyo po ba yung E dito? Yung emotion is to get away with motion. In other words, when your life is governed by your emotion, hindi ka makakagalaw talaga. You will get away with motion because you are governed by what you feel. You are governed by your amygdala. And being a Christian, hindi tayo tinuturuan na mawala ng emotion. Hindi naman ang mga Kristiyano walang emosyon eh. May emosyon pero hindi tayo overwhelmed ng ating emosyon. Hindi tayo overwhelmed ng ating nararamdaman. We have to regulate what we think. We have to regulate what we feel. Ano sabi ni Apostle Paul? Do not be anxious about anything. If I will just, kung papayagan nyo akong pumasok sa inyong kaisipan, madumi, magulo o hindi? Actually, if I will allow you to go to my mind, can I be honest with you? Can I? Can I? Can I?
Amen naman kayo, brad. If you will come and enter my mind is a mess. To be fair, to be honest with you. Kaya nga before I stand and preach, I need a few minutes to declutter my mind. Because I have to regulate what I think in order for me na magamit ng Panginoon to the full. And all of you, all of us, needs to do the same. We need to regulate. You cannot control what comes into your mind, but you can control what stays in it. Ikaw ang may-ari. Ikaw ang landlord. Merong pumupunta dyan, hindi nagbabayad ng renta, patalsikin mo, Brad. Amen? Bakit? Ikaw ang may control ng bagay na ito. Alam mo ba mga kapatid, I don't know if this is a message for somebody, but I have realized long time ago that my anxiety is limiting my purpose. My overthinking will limit my purpose. Kapag ako ay nagpabalot sa bondage ng anxiety, malilimit nito ang purpose ng Lord sa aking buhay. Kahit yung pinakamalaking barko, nakokontrol ng rudder. Kahit yung pinakamalaking eroplano, nakokontrol ng yoke. Kahit ang pinakamalakas na tao dito, nakokontrol ng kanyang kaisipan. Some of you mga kapatid, even the most beautiful woman in the world can still feel ugly. Even the smartest people in the room can feel insecure. Ang atake ni Satan, hindi yung panlabas, hindi yung physical, yung iyong isip. Kahit pa ikaw ay talented and gifted, when Satan put thoughts in your heart, anxiety in your mind, kahit ikaw ang pinakamagaling, pinakamatalino, pinakamalaki, kapag ikaw ay tinali ni Satan sa iyong kaisipan, walang-wala kang magagawa. It will limit your purpose. Remember si Moses? Bago siya sumunod sa Panginoon, ano ang kanyang statement? What if they don't believe me? Hindi pa nagsisimula, may what if na siya. Paano kung di ako paniwalaan? And most of us, bago magsimulaan, sinasabi natin, what if I fail? What if ma-reject ako? What if hindi enough yung pambayad ko? What if hindi ako makasurvive? What if walang makinig sa akin? Pastor, I think nobody will believe me. I think nobody will listen to me. I think it's going to be a disaster. It's always the worst case scenario. Pastor, my overthinking self cannot. I cannot talaga. Overthinker ang person. Ano sabi ni Jesus? John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, for I have overcome the world. Now, I want to challenge you. Kung babasahin mo yung buong John 16, ano yung sinabi sa John 16:33? Everybody read again. I have told you these things. Wait, pause. I challenge you, read John 16 at bilangin ninyo kung ilang beses sinabi ng Lord yung I've told you these things. Napakarami. Ilang beses inulit ni Jesus, sinasabi ko ito sa inyo sinasabi ko sa inyo to para, in fact, one time sinabi ni Jesus, sinasabi ko ito para hindi nyo i-abandona ang inyong pananampalataya. Sinasabi ko ito para maalala ninyo ang mga warning ko kasi He was referring to His death. Ang sinasabi ni Jesus, I will be gone. Mamamatay ako. Pansamantala ko kayong iiwan. Pero kaya ko to sinasabi sa inyo para hindi nyo i-abandona ang inyong pananampalataya. Kaya ko to sinasabi sa inyo para maalala ninyo ang mga warning ko. At kaya ko to sinasabi sa inyo para ang inyong kapayapaan ay hindi mawala sa inyong puso, na kahit ako ay crucify, mamatay, at pansamantalang mawala, merong kapayapaan pa rin sa ating Panginoon. Anong sinasabi ni Jesus Christ? If you will just listen to what I said, if you will just listen to the Word of God, if you will just listen to the Word, because the world will bring trouble, but the Word will bring peace. If you will just listen to the Word
And I'm not saying na huwag kayong magpa-doktor. I'm not saying na kung may prescribed medicine ay huwag niyong i-take. Pero ang sinasabi ko lang, bago ang lahat ng bagay, unahin mo ang Panginoon. Bago ang lahat ng bagay, lagi mo i-prioritize. Napakinggan ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi lang yung sinasabi ng iyong amygdala. Hindi lang yung sinasabi ng prefrontal cortex. Kundi yung sinasabi mismo ng Word of God. I say that again. Ang mundo, ang world will bring trouble. But the Word will bring peace. So I have told you these things so that in me, you will have peace. So hindi sinasabi ni Lord na huwag kayong matakot. Basta lang na hindi nyo mararamdaman yung anxiety or fear. We recognize what we feel. Pero sometimes, pansinin nyo tayong mga Kristiyano, alam ng ating amygdala may takot. Pero most of us, we do not preach the Word of God to ourselves. Can I say one thing? You can actually preach the Word of God to yourself. Hindi mo ko kailangan laging antayin na mag-preach ng Word para sa iyo, kapatid. Because you can preach the Word of God, the Word that you know. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Matagal na po kayo sa Gia Kamanaba, 2 years, 1 year, ang dami nyo na pong narinig na Word of God. Pagdating na ikaw ay natatakot, pagdating na ikaw ay na-anxious, sa mga panahong ikaw ay stressed out, preach to yourself. Ang sasabihin ng amygdala sa iyo, ala, huwag mong subukan yan, magpapahama ka. No, I believe that God will provide. The Word of God is saying, God will heal me. The Word of God is saying, pasinin nyo mga kapatid, kung paano tumakbo yung ating anxiety, masakit lang ang kuko mo. Ang iniisip mo na kagad, cancer. Tinatawanan natin, pero totoo, no? Ba't kaya masakit yung kuko ko? I-google ko nga. Symptom, masakit ang kuko. Oy! It is a sign of underlying condition. Hala! Underlying condition? Ano kaya to? It can be cancer. Hala! Cancer daw. And every time we feel that, what are you doing most of the time? Most of the time, we dwell in our fear. Oo nga, baka nga cancer na. Paano na yung mga anak ko? Paano na yung asawa ko? Grabe pagmamahalan namin. Ang dami mga nangyari sa buhay. Tapos, dito lang pala, 32 years old pala ako, pastor. Dito lang pala may ending ang buhay ko. It's not wrong to recognize what you feel. But you can preach to it. Feelings are dangerous. Mapanganib ang ating nararamdaman. Hindi lahat na what you feel is not always real. Yung nararamdaman natin, hindi yun yung laging totoo. And unfortunately, makinig po kayo sa akin, unfortunately for most of us, we overthink the worst case scenario and underthink the Word of God. Let me say that again. For most of us, we overthink the worst case scenario. Yung tragedy, yung kapahamakan. But we underthink the Word of God. Mas madalas pa nagpe-play sa ating kaisipan yung mga worst case scenario at mga mali kaysa sa sinasabi ng ating Panginoon. Hindi naman sa pinag-o-overthink kita, Brad. Pero what if your mind is lying to you? What if your mind and your emotions are lying to you? And you choose to follow what you feel. And you choose to follow your emotion. Mahalaga ang kinabukasan, correct? Pero mahalaga din yung present. Mahalaga din yung ngayon. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Do not worry about tomorrow. Because your reality is not always the reality. So don't worry about tomorrow. Be present. Be engaged. Make it matter.
Huwag na kagad natin isipin muna. Now, I'm not saying na mali ang magplano, and we should plan. Kung may plano kayo for 1 year, for 5 years, go ahead, do that. But always entrust everything into the hands of God. And say, God, hindi ko makokontrol ng lahat ng bagay, pero alam ko, ikaw ang may control ng lahat ng bagay. Pero hindi pa nga nangyayari, nag-overthink ka na. Alam niyo po ba, na ang overthinking ay recipe ng unhappiness. Hindi ka magiging masaya sa buhay. Kapag sa present, lagi ka nag-overthink. Lagi mo iniisip lagi, paano ko hiwalayin niya ako? Paano kung magkagulo kami? Paano kung di niya na ako balikan? Paano kung balikan niya ako? May ganun din eh. Di ba, iba natatakot, paano kung di niya na ako balikan? Paano kung balikan niya na ako? We overthink so much, and that is a recipe for unhappiness. That's why I want to encourage each and every one of you. Let your hope, yung pag-asa ninyo, ilagay niyo po lagi sa Panginoon. Ano sabi ng Bible sa Psalms 94 verse 19? Who will rise up for me against the evildoers? Who will stand up for me against the workers of iniquity? Now, if you don't know the context, ang sinasabi ng psalmist dito, yung mga matutuwid mismo, yung mga malalapit mismo sa Panginoon, under attack, because hindi porket malapit ka kay Lord, ay exempted ka na sa anxiety, at hindi porket ikaw ay nagbabasa ng Bible, ay exempted ka na sa depression. Depression is a serious and real medical condition. And I've met a lot of people diagnosed with severe and chronic depression, diagnosed with chronic anxiety. And I don't know, somebody here under the sound of my voice, alam mo na diagnose ka with depression and anxiety. Kaya ang sabi ng writer nito, ba't ganun? Kami mga righteous, kami pa yung napapahamak, kami pa yung under attack. Ara sabi niya, sino naman ang lalaban dito sa mga evildoers na to? Sino naman ang magi-stand up against the workers of iniquity? And then on verse 17, nagbago siya ng tono. Ang sabi niya sa verse 17, unless the Lord had been my help, sa Tagalog, unless tulungan ako ng Panginoon, my soul would soon have settled in silent. Verse 18, if I will say, my foot slips, your mercy, O Lord, will help me up. In other words, bumagsak man ako, alam kong ikaw ang mag-aahon sa akin. Sa una, sinasabi niya, sino magtatanggol sa mga matuwid? Sino magtatanggol sa mga anak ng Diyos? Kahit anak ng Diyos may anxiety. Kahit anak ng Diyos, ang mind nila is under attack. The battle is here. Hindi exempted kahit magulang, kahit estudyante, kahit young adult, lahat nakakaranas ng lahat ng bagay na ito. Sino magtatanggol sa atin? Pero ang sabi niya, pero alam namin na unless ang Diyos ay tulungan tayong lahat, hindi natin malalagpasan ang lahat ng bagay na ito. And when you read remedies, and you listen to doctors, and we respect doctors, may mga experts na magsasabi, if you are in chronic anxiety or depression, mag-meditation ka, magbasa-basa ka, maghanap ka ng quiet place, hindi natin dinidiscredit yun kung yun ang kanilang recommendation. Pero ang aking sinasabi is this, sa mga panahon na walang makakatulong sa iyo kahit doktor, alam natin ang Diyos lang ang pwede makatulong sa atin. And in verse 19, and in the multitude of my anxieties within me, your comfort delights my soul. Actually, sa ibang translation, when my thoughts are so busy in the multitude, nararanasan nyo ba minsan yan? Actually, ang Hebrew word dito is parang puno na iba-iba ang sanga, na hindi mo na malaman kung nasa ng ugat. Nagsimula ka ng alas 11, natapos ka alas 3. Hindi mo alam kung saan ang gagaling. Ang sinasabi ng psalmist dito, kahit na ang aking kaisipan is out of control, in the multitude of anxieties within me,
the comfort of God's presence will calm me down. Ano ang sinasabi ng psalmist dito? Kahit tormented ako ng aking alalahanin, kahit ako'y pinapahirapan ng aking takot, kahit na maraming mga thoughts ang pumapasok sa aking kaisipan, mga dark thoughts, mga intrusive thoughts, distressing thoughts, I know that the only thing that can calm my soul is the presence of God. It is God and God alone. Hindi po lingid sa inyong kaalaman, dumaan ako sa depression. Nabanggit ko na ito many times sa aking preaching, na dumating sa pagkakataon. By the way, in case you don't know, let's just put this in context. Pastor na po ako noon. Let's just put this in context. Nagpe-pray po ako noon. Let's just put this in context. Nagbabasa po ako ng Bible noon. And yet, I feel that severe anxiety and depression. Dumating ako sa point ng depression ko, mga kapatid, na ayaw kong lumabas. Alam ni Jenny yan, hindi niya ako maintindihan kung bakit ayaw ko may Ang weird, no? Pastor ka, ayaw mo may nakakasalimuhang tao at ayaw mo lumabas. I don't want to go out. And it's so severe that I even had these suicidal thoughts. What if tapusin ko na lang yung aking buhay? And to be honest with you, I don't understand. Sabi ko, teka lang, pastor ka. Ba't mo iniisip yan? Alam mo naman yung mga word of God, ah. Ba't mo iniisip yan? And instead of helping myself, and instead of asking for help, dahil yung dilemma na pastor, di dapat nagkaka-depression, at yung mga Christian, hindi dapat nakakaranas ng anxiety, natakot ako mag-open up sa iba. Natakot ako na baka husgahan ako ng ibang tao at sabihin nila, pastor ka pa naman, ba't dumaranas ka ng depression? Pastor ka pa naman, ba't asan na yung mga pinipreach mo? Ang dami-dami mong video sa YouTube, may highlights pa. Buti pa yung iba. Libo-libong taon na ka. Pero ikaw mismo, how many among you can relate to me na minsan mas madaling mag-advise sa ibang tao kaysa sa sarili mo? Diba? Pag nag-advise tayo sa ibang tao, pastor, pag-pray, at sister, pag-pray niyo ako kasi hirap na hirap po ako financially. At gawin mo ha, lagi mong tatandaan that the Lord will provide. Totoo naman. Pag ikaw na'y walang pera, at sasabihin sa inyo ni pastor, the Lord will provide. Pastor, mamaya na po ako magbabayad. Pastor, mapuputulan na kami ng kuryente. Pastor, lalagyan na ng kakandaduan na kami ng landlord namin. Ang hirap minsan i-preach sa yung sarili. And I've gone through that. And one day I opened it up sa mga volunteers and leaders ng church, and surprisingly, there are a lot of people that can relate to me. That they have gone through that also. But you know what? Kung ano po ang tumulong sa akin para malagpasan ang lahat ng bagay na ito, dalawa. Yung presensya ng Diyos. You know what? Dumating sa punto ng buhay ko na depressed ako, that I'm forcing myself to read the Bible even though I am depressed. I'm forcing my way to it. Kahit hindi ko feel magbasa ng Bible, because for me, parang dumating ako sa point na parang I don't even believe that the Bible is real. Can I just be honest with you? Yeah. Can I? Mahal niyo pa rin naman ako, di ba? Dumating ako sa punto that even when reading the Word of God, alam niyo yung minsan tinuturuan tayo ng Lord na kapag may emotion ka, i-challenge mo. Minsan dumating sa punto ng buhay ko na yung Word of God na yung china-challenge ko. Totoo ba talaga to? Ba't hindi ko siya maranasan sa aking buhay? Yung ibang tao lumalapit sa akin para magpa-pray, pero ako mismo is suffering with the same thing. Na kapag may nagpipreach, sino rito ang gusto ng kalayaan? Ako mismo gusto ko magsabi, ako! Ako mismo! Hindi yata makarelate siya iba dito eh. Pero it happened to me, mga kapatid. But you know what? 2 reasons. It's the presence of God. There are a lot of sleepless nights, a lot of crying nights. It's horrible.
I don't want you to go through the same thing. Kung ako lang papapiliin, ayokong pagdaanan ninyo yun. Yung pinagdaanan namin at yung pinagdaanan ni Jenny habang ako'y nagdadaan sa ganung bagay. It's horrible, it's terrible. As much as possible, I don't want you to go through the same thing. But you know what? Every time na ako ay magkakaroon ng sleepless nights at umiiyak, I always remind myself of the presence of God na hindi ako iiwan ng Panginoon. Pangalawa, I surrounded myself with people that will help me grow. I'm forcing myself na ilapit ang aking sarili sa mga taong alam ko makakatulong sa akin. And I will be forever grateful for Jesus is alive, Kamanaba. You have helped me through the deepest. Oh my gosh. Pang-apat na message ko na ng mental health, ngayon pa talaga. You have helped me go through the worst phase of my life. Super dark. Sobrang hirap. But because of the leaders, my wife, and all of you, hindi niyo ako sinukuan. Magpipreach ka ng Sunday, you're preaching about God's sovereignty. And sometimes, darating yung panahon that you doubt it. And say, Lord, if you are really sovereign, Lord, who will rise up against these evildoers? Who will defeat these thoughts in my mind? Sino makakatalo nito? Because I cannot, Lord. I want to surrender. I want to end my life. Hindi ko na to kaya. But when I remember that unless the Lord had been my help, na unless lumapit ako sa Panginoon at unless ilapit ko ang aking sarili sa ating Panginoon, I will never experience true freedom. And I would ask the same thing for everyone who is going through the same thing that we've been through. I tried, umiyak tayo national TV. Man. Yung hindi ka na nga pogi, pag umiyak ka, mas pangit ka pa. Amen. Even the strong has limitations. Even the strong has limitations. Even the people who are close to the Lord is going through the same thing. But let me just say this to you. I'm super okay right now. My mind is sound. My mind is sensible. You know why? Because God is my help. The very present help in times of my trouble. And speaking of luha, Psalms 42 verse 3. Man, thank you Lord. Sakto. Ganda ng transition. Verse 3. Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi. Habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, nasaan ang iyong Diyos? Ang mga bagay na ito ay aking naaalala. Habang sa loob ko ay ibinubuhos ko ang aking kaluluwa kung paanong ako ay sumama sa karamihan. At sa paglakad sa bahay ng Diyos, sila'y aking pinatnubayan na may awit ng pagpupuri at sigaw ng kagalakan. Napakaraming tao na nagdiriwang ng kapistahan. Verse 5. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagambag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Context. Si David ang nagsulat nito. A man after God's own heart. David, the king, who's supposed to be strong. Ano sinasabi ni King David? Na laman ng mga super books at laman ng mga Sunday school teachings
at laman ng mga Sunday preaching? Bakit ka nanlulumo? Even King David is questioning what he felt. Hindi niya maintindihan. Bakit ganito? May Diyos naman ako Bakit ganito ang nararamdaman ko? I'm not supposed to feel this way. Pero sabi niya, bakit ka nalulumo? Bakit ka nababagabag? Umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Bakit? Because to hope in God, yung umasa ka sa Panginoon, is to recognize that God is bigger than your problem. Kapag umasa ka sa Panginoon, nire-recognize mo, alam ko malaki ang aking problema, pero ang Diyos ko ay mas malaki. Alam ko matayog ang aking pinagdadaanan, pero ang Diyos ko ay higit na mas malakas at mas matayog sa kahit ano paman. So my friends, global family, who is going through the same thing, and you are going through a silent battle, silent pain, silent depression, silent anxiety, na bilang magulang hindi mo maamin sa iyong mga anak na nagdaraan ka rin sa depression and anxiety because you have to be strong, and you pretended to be strong. When anxiety attacks, when depression attacks, when your mind is being harassed at ikaw ay target ng kaaway, hindi ko alam kung anong scientific advice ang pwede kong ibigay. Hindi naman po ako doktor. Hindi rin ako makakapag-advise sa inyo ng medical advice kasi malayong-malayo ang kurso ko dyan. Pero ang kaya kong sabihin sa inyo, yung sinasabi na salita ng Panginoon, umasa ka sa Diyos. Put your hope in Jesus Christ. Regulate your minds, recalibrate your minds, and remind yourself of the Word of God. No weapon formed against you shall prosper. No weapon formed. Listen, hindi sinabing hindi mafo-form. Ang sabi, kahit ma-form, it will not prosper. Hindi sinabing hindi ka daranas, pero kahit dumaras ka, it will not prosper. Kahit pagdaanan mo, makakasurvive ka sa pangalawa. Bakit? Let's go back to John 16 verse 33 again. I just want to read that one last time. John 16:33. We just read it right now. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesus? Everybody read. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will experience many troubles. But take heart. What? Take heart. Why? For I have overcome. Listen, let's go back to that again. I have told you these things so that in me you may have peace. Next. What's this? In this world, you will have trouble. In this world, overthinker. But take heart, I'm an overcomer. So every time you face that same scenario, and you've been through lonely and dark places, I know not everyone can understand and not everyone can relate to this. Because lalo tayong mga Christians, we are experts in pretending to be somebody that we are not. Pag tinatanong tayo lagi, kamusta ka na? It's an expectation na bilang isang Kristiyano, ang laging sagot natin, I'm blessed and highly favored. And we are lying to ourselves. And we don't recognize the attack, the feeling, the hurt, the pain. Nawalan ka ng mahal sa buhay and you didn't even process that pain. Ginawa mo lang busy yung sarili mo, akala mo nalagpasan mo na, nakasurvive ka na, but deep within me, ang daming pain na hindi na-process. Ang daming sakit na hindi na-address. Ang sinasabi ni Jesus Christ, in this world, you will experience trouble. Hindi niya sinabing mawawala ng trouble. Ang sabi niya, you will experience trouble, but take heart. Kumapit ka. Tatagan mo ang loob mo. Tatagan mo ang iyong puso. Bakit? Anong assurance natin? Because God has already overcome the world.
He overcame. He was forsaken, beaten, wounded, suffered, so that you and I will experience true and lasting freedom. Not just freedom, true